The Forgotten Chef King. Kabanata 4. Kinabukasan, maaga pa lang ay kinayag na ni Marcus Ashford si Sai papunta sa palengke para bumili ng kordero. Pagdating nila sa may gate ng kanilang compound, napansin ni Marcus ang isang kotseng nakaparada sa ibaba. Nang lumapit siya, bumukas ang pinto at bumaba si Charles Preston. Halata sa kilos nito na inutusan siya ni Edwin Harper para sunduin si Marcus. Pilit ang ngiti sa labi nito, oo nga't nakangiti, pero halatang may pinipilit itago. Pagkaparada ng kanilang kariton, mabilis na lumapit si Charles at inalok na siya ang magbubuhat ng mga pinamili. Hindi tumanggi si Marcus, lahat ng mahigit 50 kilo ng kordero, ipinasa niya kay Charles. Saglit na kumunat ang noo nito, pero nanahimik lang at pinilit na tulungan si Marcus hanggang sa makapasok sila sa bahay. Mr. Ashford, panimula ni Charles na tila ba nagkumpisal, mali ako nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon kasi ako ng koneksyon kay Carl Harrington, siya ang nag-utos na tulungan ko siyang makakuha ng pwesto para sa roast lamb stall niya. Hindi ko naisip noon na kalabanan ka pala noon. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko siya tutulungan. Sa loob-loob ni Marcus, sinong niloloko mo? Pero hindi niya pinakita ang pagdududa. Sa halip, may bahid ng pang-aasar ang ngiti niya. Ganun ba? Ipinadala ka ba ng master mo para humingi ng tawad sa akin? Napakamot ng batok si Charles. Sabi niya, kung hindi kita madadala sa The Westbridge Hotel ngayon, itatakwil na niya ako bilang disipulo. Kaya sana, Mr. Ashford, wag mo naman akong pahirapan. Relax ka lang, sagot ni Marcus na may kumpiyansang ngiti. Nangako na ako. Wala akong balak bawiin yun. Sa isip niya, mas mabuti nga. Malaki ang kikitain ko rito. Matapos ayusin ang bahay, sumama si Marcus kay Charles at tumulak na sila patungo sa The Westbridge Hotel. Habang nasa biyahe, panay ang pagbuhos ni Charles ng matatamis na salita, tila umaasa na mabubure ang lahat ng alitan nila. Pero kung alam lang niya, kapag may tinanim na sama ng loob si Marcus, hindi basta-basta nabubure iyon sa ilang papuri lang. Malapit na sila sa hotel nang maalala ni Marcus ang isang bagay. Charles, kilala mo ba si Cassandra Royce? Tanong niya. Nakatuon ang mata ni Charles sa kalsada pero tumango ito. Narinig ko nang mabanggit siya ni Carl. Bakit, Mr. Ashford? Kwento mo nga kung ano ang alam mo sa pinagmulan niya. Para kay Marcus, limitado lang ang kaalaman niya sa dalaga, isang matako na Little Miss na halatang lumaki sa yaman. Pero ang iba, wala siyang ideya. May bahid ng paglibak sa mata ni Charles habang tumitingin sa gilid. Cassandra Royce at Marcus Ashford. Sa isip niya, katawa-tawa. Para sa kanya, ang ganitong uri ng babae ay para lang sa mga kagaya ni Carl Harrington, at kahit siya, baka mahirapang masungkit ang dalaga. Lalong imposible para sa isang street chef na tulad ni Marcus. Pero sa labas, nakangiti lang si Charles habang nagkukwento. Ang papa niya, si Isaac Royce, isa sa mga bigatin sa business industry. Kilala sa buong bansa ang kumpanya nila. Dati silang nakatira sa Hackney, pero kamakailan lang lumipat dito sa Camden. Siya ang nag-iisang anak kaya sobra siyang mahal ng mga magulang. Bukod pa roon, kilala siya bilang isa sa pinakamagandang dalaga sa Hackney, kaya't pagdating dito, sandamakmak agad ang nanliligaw sa kanya. Natapos si Charles sa pagsasalaysay na may halong pang-uulam, kung gusto mong magtagumpay, Mr. Ashford, kailangan mong magpursigi ng husto. Malinaw ang laman ng subtext, wala kang laban. Bahagyang ngumisi si Marcus, alam na alam ang pinapahiwatig ng tono nito. Pero sa halip na sagutin, nanahimik siya. Hintayin mo lang, Charles. Pagdating nila sa harap ng The Westbridge Hotel, pasado 10:00 pa lang ng umaga. Tahimik ang lugar, at hindi pa gaanong abala ang mga staff. Pumasok sila sa grand entrance at dumiretso sa kusina. Habang naglalakad, lihim na sinusuri ni Charles ang reaksyon ni Marcus, umaasang mabilib ito sa marangyang hotel. Pero sa halip, kapansin-pansin ang kalmado nito, at marahil, may halong paglibak pa nga sa mukha. Kung alam mo lang, sa isip ni Marcus, hindi pa ito ang pinakamagarang cousin ang napuntahan ko. Sa loob, abala ang 12-dosenang chef sa kanilang mga trabaho, may naghihiwa, may nag-aayos ng sangkap, at may nagluluto. Nakatayo sa gitna si Edwin Harper, seryosong nag-iikot. Pero nang makita si Marcus, agad itong ngumiti at lumapit. Brother, nandito ka na. Kumusta, ha? Ano sa tingin mo sa kusina ng hotel namin? Sinulyapan lang iyon ni Marcus at bahagyang tumango. Ayos lang. Kung sa nakaraan ay malaking papuri na iyon, dito, tila insulto ang dating. Nagbulungan agad ang ibang chef, halatang hindi kumbinsido sa kanya. Balik sa trabaho. Single ni Edwin, at muling nagbalik sa gawain ang lahat. Ngumiti ulit siya kay Marcus.
Hayaan mo na sila, hindi pa yan sanay. Huwag kang mag-alala, wala sa akin yun, sagot ni Marquez na walang bahid ng kaba. Maya-maya, pumasok ang isang mababa at matabang binata na nakasuot ng mamahaling suit at salamin. Agad siyang binati ni Charles. Manager Evans. Ipinakilala ni Edwin Marquez, siya si Joseph Evans, manager ng hotel. At kay Joseph Evans naman, manager, siya ang sinasabi ko sa'yo, si Marcus Ashford. Tiningnan siya ni Joseph Evans mula ulo hanggang paa, saka nagtanong na may halong pangmamata. Narinig ko marunong ka raw magluto ng manok. At sa edad mong yan, sigurado ka bang may maipapakita ka? Ang tanong na iyon, may halong hamon, may halong pangungutya, ay tila hudyat ng paparating na pagsubok. Hindi maiwasang maliitin ni Joseph Evans si Marcus Ashford. Bahagya siyang sumulyap kay Edwin Harper at naisip na unti-unti na niyang naiintindihan ang ibig sabihin nito. Noong sinabi ni Edwin na gusto niyang ipakilala si Marcus sa kusina, hindi naman nito binanggit kung anong klaseng luto ang gagawin niya, puro, tikim lang, daw. Para kay Joseph, malamang may koneksyon lang si Marcus at gusto lang nitong makapasok sa kusina ng The Westbridge Hotel. Sa isip-isip ni Joseph, kahit ano pa ang ipinagmamalaki ng batang ito, paano naman siya maihahambing sa mga batikang chef dito? 17 taong gulang pa lang siya, at magagawa na ba niyang tapatan ang mga veteranong chef? Halos natawa siya sa sarili. Pero dahil nandoon si Edwin at mukhang kampante, wala na rin siyang magagawa kundi pagbuksan ng kaunting pagkakataon. Nagpatuloy si Joseph, bahagyang nakangiwi, sabi ni Master Edwin, magaling ka raw, Marcus. Kaya gusto kitang makitang mag-demo para makita naming lahat. Hehe, ano bang balak mong lutuin? Kita ni Marcus ang bahid ng pangmamaliit sa tono nito, ngunit hindi siya nagpaapekto. Sa huli, kakain sila ng salita kapag natikman nila ito, lihim niyang naisip. Ngumiti lang siya at mahinahong sumagot. Isang ulam na manok ang gagawin ko. Pero dahil lihim ang recipe ko, hihilingin ko sanang lumayo kayo habang nagluluto ako. Ano? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Joseph. Pati ang ibang chef, nagtaas ng kilay. Anong klase to? Lutuin lang daw pero kailangan pa silang paalisin. Ang kapal. Tanging si Edwin lang ang hindi nagulat para sa kanya, normal lang iyon. Alam niya kung gaano kahalaga ang isang sinaunang recipe, at gaano kahigpit ang pag-iingat ng tunay na chef. Kaya agad niyang kinausap si Joseph. Manager, bihira na itong recipe na alam ni Marcus. Hindi dapat makita ng kahit sino ang proseso. Tsaka wala namang gaanong customer ngayon. Pagbigyan mo na. Bagaman hindi kumbinsido, alam ni Joseph na mataas ang respeto kay Edwin bilang chef dito. Ayaw rin niyang masira ang pakikisama. Kaya nagkunwari siyang kalmado. Sige, pero may VIP kami mamaya. Hindi pwedeng matagalan. 20 minuto lang ang kailangan ko. Matatag ang kumpiyansa ni Marcus. Sa utos ni Edwin, napilitang umalis ang ibang chef sa kanilang pwesto kahit halatang mabigat sa loob. Pati sina Joseph at Charles Preston, pinakiusapang manatili malayo sa pinto. Si Edwin mismo ay tumabi roon. Ancient recipe daw. Kahit ganoon, duda pa rin ako kung magagawa niya ang tunay na lasa, bulong ni Joseph sa sarili, pero bahagyang nabuhayan ng interes. Kumpleto ang kusina sa sangkap at kagamitan. Ikinabit ni Marcus ang apron, hinaplos ang gilid ng mesa, at tumingin sa mga kalan at kawali. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ganito ang mundo ko, dati at ngayon. Itinapat niya ang malaking kawali sa apoy, nilagyan ng mantika hanggang kalahating palayok, at kinuha ang sariwang puting manok mula sa refrigerator. Pinatong sa chopping board, at sa loob ng ilang pack. Nang matalim na kutsilyo, ang buong manok ay naging maliliit na piraso. Mabilis at malinis, parang sayaw ng bakal sa kahoy. Hindi man niya tinanggal ang ulo at buntot, pinagsama pa rin niya iyon sa hiwa. Pagkatapos, gamit ang mas matalim na kutsilyo, mabilis niyang tinanggal ang mga buto, iniwan ang laman, at inihulog sa isang mangkok. Wala pang 2 minuto, tapos na. Napatitig ang ilang chef sa labas ng pinto. Ang linis ng galaw, bulong ng isa. Nilagyan ni Marcus ng asin at cooking wine ang mga piraso, tapos sinimulan niya itong bahagyang bugbugin gamit ang mga kamay, hindi sobra, hindi kulang. May ritmong parang may sariling musika. Alam niyang kung masyadong malakas, matutuyo ang laman. Kung masyadong mahina, hindi magbabago ang hibla at hindi sisupawin ng alat at umami. Ito ang tinatawag na disiplina ng kusinero. Pagkalipas ng 3 minuto, kumulo na ang mantika sa kawali, mainit na mainit. Isinunod niya ang manok, at agad kumalat ang amoy ng bagong pritong karne. Gamit ang mahabang chopsticks, pinapaikot niya ang piraso na para bang may sayaw sa apoy.
Sa pinto, naamoy ito ng mga chef, mas matindi kaysa sa karaniwang pritong manok. Napalunok sila. Pati si Joseph, na kanina'y malamig ang tingin, bahagyang nabawasan ang pangmamaliit. Fried chicken lang naman yan. Ano bang espesyal dito? Malamig pa rin ang tono niya. Pero si Edwin, nakatitig sa bawat galaw ni Marquez, ay nag-isip ng malalim. Hindi lang basta pritong manok ito, may ibang proseso pa siya. Matapos maging gininto ang kayumanggi at malutong ang balat ng manok, agad niya itong inalis sa mantika. Pinatay ang kalan at naghanda ng isa pang kawali. Doon, isa-isang inilatag ang mga pampalasa, tuyong siling pula, butil ng paminta ng Sichuan, sibuyas, luya, toyo, asukal, at watercress paste. Pinakaimportante ang sili, hiniwa niya ito ng 1 pulgada ang haba. At nang uminit ang mantika, inilagay niya ito at mabilis na inihalo. Kung mawala ang alo ng anghang, mainit at matalim na sumampal sa ilong. Atsing. Napas ni si Joseph kahit nasa labas. Si Charles at Edwin, kahit sanay, ay napahawak sa ilong. Pero si Marquez, waring hindi naaapektuhan. Parang walang iniinda, mabilis ang kamay, isa-isang inilalagay ang mga pampalasa, saka inihulog ang gininto ang manok. Agad na sumanib ang malutong na karne at matinding halimuyak ng sili. Isang bango na hindi lang basta bango, isang amoy na para bang tinatawag ka, pilit kang dinadala sa hapag. 20 minuto lang, tapos na. Inilapag niya sa plato, gininto ang piraso ng manok, kasabay ng matingkad na pulang sili. Parang larawang ipininta para magpasabik. Kumuha agad si Edwin ng chopsticks at tinikman. Sa unang kagat, sumabog ang anghang, matindi, matulis, pero may kasunod na lambot ng laman at lutong ng balat. Naluha siya, hindi alam kung dahil sa anghang o dahil sa sarap. Malutong, maanghang, at sobrang sarap. Halos pasigaw niyang sabi. Tumalikod siya kay Marquez, nagliliwanag ang mga mata. Brother Marquez, anong tawag sa putahing ito? Ngumiti si Marquez ng banayad. Spicy chicken ang tawag dito. Spicy chicken. Edwin Harper ay dahan-daang tumango nang marinig ang pangalan ng putahe. Tama. Eksakto. Ang ulam na ito, pinagsasama ang anghang ng sili at linamnam ng pritong manok. Simple lang ang proseso, pero ang lasa, walang kapantay. Tiyak na bunga ito ng ilang taong pag-aaral. Isa itong matandang recipe na nawala na sa panahon, karapat-dapat sa pangalan nito. Tumango si Marcus Ashford. Oo. Si Joseph Evans, ang manager ng restaurant, ay tahimik na sumunod sa kilos ni Edwin Harper at kumuha ng 1 pirasong manok gamit ang chopsticks. Kanina'y may alinlangan pa siya, pero pagkakain niya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi man siya chef, ramdam agad niya ang kakaibang sarap nito, hindi lang dahil sa papuri ni Edwin Harper, kundi dahil mismong sa dila niya ay sumabog ang linamnam. Matapang ang anghang nito, yung tipong maaamoy mo pa lang, gusto mo nang tikman. At kapag nakagat mo na, hindi ka natitigil. Mabilis na nagpalit ang mukha ni Joseph sa pagiging gaaman. Tuloy-tuloy ang kuha niya ng manok, hindi mapigil ang sarili. Ang sumunod ay si Charles Preston. Unay may pagdududa pa siya, baka sobra lang sa drama ang reaksyon ni Edwin Harper, pero nang may subaw niya ang unang kagat, para bang bumukas ang bagong mundo sa kanyang panlasa. Ganito pala kasarap ang manok. Bulong niya sa sarili. Hindi na siya nagtaka kung bakit napaiyak sa sarap si Edwin Harper. Pero mas ikinagulat niya ang nakitang ekspresyon ni Marcus Ashford, kalmado, puno ng kumpiyansa, walang bahid ng pag-aalala. Paanong isang batang tila 17 o 18 lang ang edad ay may ganitong antas ng talento? Hindi nagtagal, naakit din ng ibang mga chef sa aroma. Nang makita nila ang reaksyon ni na Edwin, Charles, at Joseph, hindi na rin sila nakatiis at nagunahan sa pagtikim. Ang dating mga mapanghamak na tingin nila kay Marcus ay napalitan ng pagkabilib at konting inggit. Sa isang iglap, ubos ang buong plato ng maanghang na manok. Yung iba na hindi umabot, halatang may galit at panghihinayang sa mga mata, nakatingin kay Marcus na para bang gusto pa ng isa. Ngumiti si Marcus, alam niyang tapos na ang pagpapakita ng kanyang tunay na galing. Manager Evans, ano po ang masasabi ninyo sa putahe ko? Masarap. Masarap na masarap. Halos humihingal na sagot ni Joseph, pawis na pawis at punong-puno ng mantika ang bibig. Pinunasan niya ang noo gamit ang tuwalya. Siguradong matutuwa si Sian Bridgeton dito. Hahaha. Oo, oo. Gagawin natin itong signature dish ng The Westbridge Hotel. Balang araw, sisikat ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Marcus. May kakaiba sa tono ni Manager Evans, parang sigurado na itong magiging sa kanila ang ulam na iyon. Sandali lang, Manager Evans, sinabi ko ba na ibibigay ko ang dish na ito sa The Westbridge Hotel?
Malamig na tanong ni Marquez. Syempre. Kapag nagtrabaho ka na sa amin, magiging signature dish natin yan. Gagawin kitang chef dito. Napatingin si Marquez kay Edwin Harper, halatang naguguluhan. Kailan pa siya pumayag na magtrabaho doon? Ang totoo, nang kausapin ni Edwin si Joseph kaninang umaga, ang sinabi lang nito'y may ipakikilala siyang magaling na magluto at maghahanda ng manok. Wala siyang binanggit tungkol sa pagkuha kay Marquez sa hotel, kaya pala nagkamali ng akala si Joseph. Mabilis na ipinaliwanag ni Edwin ang sitwasyon. Namilog ang mga mata ni Joseph. Ganun ba? Pero agad ding kumurap at nag-iba ng tono. Ganito na lang, kahit hindi ka pumasa sa normal na proseso, dahil sa ipinakita mong galing, handa akong kunin ka, pero magsisimula ka muna bilang ordinaryong cook. Napailing si Marquez. Manager Evans, baka nagkakamali kayo. Wala akong interes na magtrabaho dito. Gaya ng sabi ni Edwin kanina, gusto ko lang ipakita ang kakayahan ko. Sa mga susunod na araw, ako mismo ang maghahanda ng hapunan para kay Sian Bridgeton, syempre, may bayad yun. At kung interesado kayo sa recipe ng maanghang na manok, pwede ko ring ibenta. Natigilan ang buong kusina. Hindi lang dahil tinawag niya sa pangalan si Edwin Harper, kundi dahil sa lakas ng loob niyang sabihin siya mismo ang mag-e-entertain sa isang kliyente tulad ni Sian Bridgeton. Para sa kanila, medyo mayabang iyon. Pero agad sumingit si Edwin. Manager Evans, sigurado akong kwalipikado si Brother Marquez. Ang spicy chicken pa lang, patunay na sa kakaiba niyang talento. Napaisip si Joseph. Totoo, napakasarap ng putahe. Sige, magkano mo ibebenta ang recipe? 100,000, malamig pero kumpiyansang sagot ni Marquez. Ano? Halos malaglag sa upuan si Joseph. Pero hindi pa tapos si Marquez. At sa hapunang ihahanda ko para kay Sian Bridgeton, gusto ko rin ng 100,000 bilang bayad. 200,000. Napahawak sa sentido si Joseph. Para sa kanya, sobra-sobra iyon, kahit si Edwin Harper, na isang 5-star chef, ay hindi humihingi ng ganun kalaki. Nanlamig ang ibang chef. Sa kanilang pandinig, parang sobrang taas ng tingin ni Marquez sa sarili. Pero si Edwin, kabaligtaran, nanatiling kalmado. Para sa kanya, sulit ang presyo. Masyadong mahal. Wala ka namang pangalan sa industriya, isang di kilalang chef, tapos ganyan ka magpresyo. Loko-loko ka ba? Sarkastikong sagot ni Joseph. Ngumisi si Marquez. Yung Koreano na gusto ninyong i-entertain, sa tingin mo ba, interesado siya sa reputasyon ng chef? O sa lasa ng pagkain? Natahimik si Joseph, tama nga. Sa mga tulad ni Sian Bridgeton, walang saysay ang malaking pangalan kung hindi niya magugustuhan ang lasa. Ganito na lang, patuloy ni Marquez. Pwede ninyong bayaran ako pagkatapos ng hapunan. Kapag hindi siya nasiyahan, libre na. At kung pumalpak ka, masisira ang reputasyon ng The Westbridge Hotel. Sino ang mananagot? Balik ni Joseph. Ako ang mananagot. Biglang singit ni Edwin, mariin ang boses. Kapag hindi nasiyahan si Sian Bridgeton, pwede ninyong kalimutan na isa akong 5-star chef. Master, hindi pwede, pigil ni Charles Preston. Desidido na ako. Matalim na putol ni Edwin. Napangisi si Joseph. Kung sakaling pumalpak si Marquez, si Edwin ang mapapahiya. Pero kung magtagumpay, malaking puntos ito sa hotel. Sige, pumapayag ako. Pero yung recipe. 100,000, fixed price. Ngayon nyo kukunin, o kalimutan na lang. Napangiwi si Joseph. Alam niyang mahal, pero sa panahong muling sumisikat ang mga tradisyonal na putahe, ang ganitong recipe ay pwedeng maging kayamanan ng hotel. Bago siya makapagdesisyon, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa pintuan ng kusina. Anong pagkain yan? Ang bango. Napapitlag si Marquez. Kilalang kilala niya ang boses na iyon, yung tinig ng pasang mahilig sa pagkain. Cassandra Royce. Ano nga ba ang ibig sabihin ng foodie? Kung may taong kayang magpaliwanag nito ng buhay na buhay, walang iba kundi si Cassandra Royce. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, naamoy niya ang iniihaw na kebab ni Marcus Ashford sa kalsada, at mula roon, nagsunod-sunod na ang mga pangyayaring naglapit sa kanilang dalawa. At ngayon, sa unang pagkakataon, ipinamalas ni Marquez sa publiko ang kanyang galing sa pagluluto sa pamamagitan ng spicy chicken. At kagaya ng dati, nadala na naman si Cassandra ng amoy. Pagkarinig ni Marquez sa boses na iyon, agad siyang napalingon sa pinto. Sa gilid naman, nakasilip si Cassandra, iniunat ang leeg para makita ang loob ng kusina. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na sumilay ang matinding gulat, at tuwang-tuwa siyang naglakad papalapit. Marcus Ashford. Halos mapatalon siya sa tuwa. Anong ginagawa mo rito?
Ikaw ba yung amoy masarap na nagluluto? Ngumiti lang si Marquez at tumango. Tadhana na talaga to, bulong niya sa sarili. Kung tutuusin, perpektong kombinasyon sila, isang lalaking magaling magluto at isang babaeng saksakan ng pagiging foodie. Sinong magsasabing hindi niya kayang ligawan ang isang tulad ni Cassandra? Medyo nagtataka siyang nagtanong, kasi, paano ka naman napadpad dito? Alam niyang kahit gaano kasarap ang niluluto niya, imposibleng lumaganap ang amoy nito hanggang ilang kilometro para lang maakit si Cassandra. Bigla niyang naalala na binanggit kanina ni Joseph Evans na may darating silang VIP. Posible bang si Cassie at pamilya niya yon? Kasama ako kay Daddy. May business dinner siya dito. Nagpaalam lang akong magbanyo, pero naamoy ko to, kaya sinundan ko lang, paliwanag ni Cassandra, habang pinapagalugad ng mata ang loob ng kusina na para bang treasure hunt. Napangisi si Marquez. Huwag mo nang hanapin, naubos na agad yung niluto ko. Ay, sayang. Napangiwing sabi ni Cassandra. Pero agad ding kumislap ang mga mata niya at ngumiti ng may ibig sabihin. Napatingin si Marquez kay Joseph Evans, na halatang nagulat na magkilala sila ni Cassandra, at hindi lang basta magkakilala, kundi mukhang magka-close pa. Hindi pa man nakaka-recover sa gulat, narinig na niyang sabi ni Marquez, kung gusto mo, paglulutuan kita kahit kailan. Pero hindi kasi ako chef dito, kung gusto mo, punta ka na lang sa bahay ko, malapit lang naman. Sandali lang. Biglang sumabat si Joseph Evans, halos matapilok sa pagmamadali. VIP si Cassandra at ang ama nito, at kung sakaling malaman nilang hindi kayang ihanda ng hotel ang gustong kainin ng dalaga, siguradong mapapahiya siya. Miss Royce? Mabilis niyang dagdag, pwede naming lutuin ulit ang dish na yun para sayo, anytime. At sakto, pinag-uusapan na namin ni Mr. Ashford ang pagbili ng recipe. Tama ba, Mr. Ashford? Sabay tingin kay Marquez, pilit na may ngiti. Ngumiti si Marquez, oo, balak ko ngang ibenta kay Manager Evans ang recipe na to sa halagang 100,000. Pero parang hindi kumbinsido si Manager Evans sa presyo. Sinong nagsabi? Mabilis na sagot ni Joseph, pilit tinatago ang kaba. Sakto lang yan. Sa totoo lang, mabilis siyang nagdesisyon. Kilala niya si Isaac Royce, ama ni Cassandra, bilang isang napakahalagang bisita. Kung nakuha ng isang ulam lang ang atensyon ni Cassandra, maaaring gawing pambato ng The West Bridge Hotel ang recipe na ito. At kahit mahal, sulit ito sa tingin niya. Kung ganun, deal na tayo, nakataas ang kilay at may kumpiyansang sabi ni Marquez. Napatigil si Cassandra, napagtanto agad ang sitwasyon. Matatalino ang mata nito, alam niyang ginamit siya ni Marquez para mapa-oo si Joseph. Tiningnan niya ito nang may kunot noong may kasamang ngiti, pero sa huli, hindi rin siya nakapidyo. Marcus, anong niluto mo kanina? Gusto ko ring matikman. Pwede mo ba akong pagluto ulit? Walang problema. Pero mausok dito sa kusina, mas mabuting huwag ka munang maghintay rito, paalala ni Marquez. Sige, basta bilasan mo ha. Excited na akong matikman ulit ang luto mo. At parang batang umalis si Cassandra, pero halatang may panghihinayang naiiwan ang amoy ng kusina. Pagkaalis ni Cassandra, agad bumigat ang mukha ni Joseph Evans. Ang galing mo talaga, Mr. Ashford. Jackpot ka ngayon. Ngumiti lang si Marquez. Natural. Ilang araw ko ring pinag-aralan para mabuo ang lumang recipe ni Sian Bridgeton. Kung tutuusin, sulit na sulit ang kita ko. Pagkatapos ay humarap siya kina Edwin Harper, Charles Preston, at sa iba pang chefs. O siya, simulan na natin. Ituturo ko na sa inyo ang recipe ng spicy chicken. Isang beses ko lang ituturo, kaya tandaan nyo mabuti. Simple lang ito, pero bawat hakbang ay kritikal sa lasa, walang dapat baliwalain. Naging seryoso ang tono niya, na parang isang gurong magtuturo sa mga baguhan. Sa kabila ng pagiging pinakabata sa kusina, walang tumutol, pinatunayan na ng kaninang ulam ang kakayahan niya. Ang iba'y agad kumuha ng manok at nagsimulang mag-practice, habang ang wala pang pwesto sa kalan ay nagsisiksikan para makapanood. Si Charles Preston, nakamasid ng mabuti pero kita ang pagkainis. Isang recipe lang, tapos benta na ng 100,000, at ngayon, ituturo pa talaga niya sa amin. Maging ang pagtuturo ni Marquez ay walang pasensya. Nang makita niyang mali ang paraan ng pag-marinade ni Edwin Harper, tinuro niya ito sa ilong at malakas na bulyo. Hoy, anong pinipiga mo ng ganyan? Dapat tama lang ang puwersa. Kapag nasobrahan ka, mawawala ang katas ng manok, magiging sobrang tuyo yan pag pinirito. Diyos ko, parang baboy ka kung magtrabaho, bukas mo pa matitikman ang alat. Namilog ang mga mata ni Joseph Evans at iba pang chefs. Sanay silang si Edwin ang naniniga ng tao, pero ngayon, tila baligtad ang mundo.
At ang mas nakakagulat, si Edwin, tahimik lang, walang reklamo. Sa oras na iyon, lalo pang tumaas ang tingin nila kay Marcus Ashford. Samantala, lumapit ang isang waiter at iniabot kay Joseph ang menu. Inutusan niya agad ang ibang chefs na magsimulang magluto para sa ibang guests, bago siya lumabas upang personal na asikasuhin ang mga bisita. Ang tinutukoy na VIP, walang iba kundi sina Cassandra at ang ama niyang si Isaac Royce. Kasama rin doon ang mag-ama, si Carl Harrington at ang kanyang ama na si Kevin Harrington. Kung tutuusin, konektado ang hapunang ito kay Marcus. Noong nakaraang araw, binalak ni Carl na guluhin si Marcus, pero mali ang naging galaw niya at si Cassandra pa ang na-offend. Para maituwid ito, gumawa ng paraan ang ama ni Carl para maimbita sina Cassandra at Isaac sa hapunan, bilang formal na paghingi ng tawad. At ano pa nga bang mas mainam na lugar para rito kundi sa The Westbridge Hotel, isa sa pinakamagagarang hotel sa buong Camden. Makalipas ang 20 minuto, tuluyan ng nahanggo ni Chef Marcus Ashford ang bago niyang luto, ang spicy chicken. Maingat niya itong inilagay sa plato, saka tumingin sa mga kasamang chef. Kanina ko na ipakita sa inyo kung paano gawin ang putahing ito. Naiintindihan niyo ba ang mga pangunahing punto? Mukha lang itong simple, pero ang talim ng kutsilyo at ang kontrol sa apoy ang pinakamahalaga. Sige, kayo naman ang mag-ensayo. Agad na sumang-ayon ang grupo, bawat isa'y sabik na magsimula, para bang mga estudyanteng nanunood sa isang gurong hinahangaan. Mababang usapan ang umalangaw-ngaw sa kusina habang binabalangkas nila ang mga teknik na nakita. Si Edwin Harper, na kanina'y sumubok ding lutuin ito, ay napansin ang malinaw na pagkakaiba. Magaling naman siya, ngunit para sa isang taong mahigpit sa lasa, ang gawa ni Marcus ay tila may malayong pagitan. Isang kagat pa lang, itinapon na niya ang sarili niyang luto sa basurahan at muling nag-practice, mas determinado kaysa dati. Sa gitna ng abalang kusina, walang nakapansin nang tanggalin ni Marcus ang kanyang scarf, bitbit ang plato ng spicy chicken, at marahang lumabas. Hindi para sa kung sino man ang ulam na ito. Inihanda niya ito para mismo kay Cassandra Royce, at syempre, hinding-hindi niya palalampasan ang pagkakataong personal na makalapit. Malaki ang Westbridge Hotel, ngunit kakaunti lamang ang mga top box nito. Dahil dagsa ang mga bisita, abala ang mga waitress na nakasuot ng elegante at hapit na cheongsam. Walang nakapansin sa kanya nang umakyat siya sa ikalawang palapag. Sa isang iglap, nahanap niya agad ang silid ni Cassandra, sapagkat nandoon si Garrett Stone, matangkad at nakatayo sa may pinto na para bang isang bantay gabi. Pagkakita sa kanya, bahagyang nagulat si Garrett. Hindi niya inasahan na makikita si Marcus doon. Maghahatid ka ba ng plato? Tanong ni Garrett, bahagyang nagdududa. Hindi, sagot ni Marcus na may mapaglarong ngiti. Pumunta lang ako rito para magpa-soy sauce. Magpa-soy sauce. Kunot noo ni Garrett, halatang hindi gets ang biro. Itinaas ni Marcus ang hawak na plato. Para maghatid ng ulam. Ipinatawag ni Cassie ito. May pag-aalinlangan sa mukha ni Garrett, hindi dahil hindi niya kilala si Marcus, kundi dahil natural sa kanya bilang bodyguard na mag-ingat. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, bumukas ang pinto mula sa loob. Sumilip si Cassandra, halos kumikislap ang mga mata. Ang bango. Dumating na ba ang ulam ko? Napatigil si Garrett. Napatitig si Marcus. Minsan, kahit ayaw mo, mapapahanga ka sa ilong ng mga certified foodie. Chef Marcus, ang bait mo naman at personal mo pa talagang inihatid, masayang sabi ni Cassandra. Pero ang totoo, nakafocus lang siya sa plato ng spicy chicken sa mga kamay ng chef, gininto ang manok na may matingkad na pulang sili, at amoy na kayang magpaikot ng sikmura. Hindi niya napigilan ang pagdila sa labi. Anong tawag dito? Tanong niya, halos hindi inaalis ang tingin sa ulam. Spicy chicken, sagot ni Marcus, may kasamang malumanay na ngiti. Tikman mo. Kung magustuhan mo, gagawin ko pa para sayo. Tumanggo siya, parang batang tuwang-tuwa, at maingat na kinuha ang plato. Pero bago pa tuluyang maisara ang pinto, isang pamilyar na tinig ang palm unit sa hangin. Bakit nandito ka? Si Carl Harrington. May halong pagtataka at pangungutya ang boses. Napatingin si Marcus sa loob ng silid, tatlo pa ang naroon. Dalawang middle-aged na lalaki, isa'y may maharlikang presensya at mukha ng isang Chinong marunong magutos, si Isaac Royce, ama ni Cassandra. Katabi niya, isang kalbo na may mukha't anyong nalustay sa alak, si Kevin Harrington. At doon sa tabi ni Kevin, si Carl, nakangisi ng may pangmamaliit. Tumayo si Carl, tinuturo siya. Aba, hindi ka lang pala nagtitinda sa night market, waiter ka rin dito sa Westbridge Hotel. Ngumiti si Marcus, hindi nagpadaig. Nagkataon lang na nandito ako. Hindi ako waiter dito. Hindi naniwala si Carl, halata sa mata.
Nag-usisa si Kevin. Carl, sino siya? Yan yung nagtitinda ng lamb skewer sa night market, paliwanag ni Carl, parang ipinapakilala ang isang taong walang halaga. Nagkatinginan si Kevin at Isaac, tila interesado. Inilapag ni Cassandra ang plato sa mesa, sabay lingon sa ama. Dad, ang sarap ng lamb skewers niya. Dapat tikman mo minsan. Ito rin, gawa niya, amoy pa lang, nakakagutom na. Napangiti si Isaac. Mana ka talaga sa nanay mo. Mag-ingat ka at baka maging bilugan ang mukha mo sa kabibili ng mga iyon gabi-gabi. Pero bakas ang interes sa tinig niya. Lumapit siya sa pinto at niyaya si Marquez. Kung kaibigan ka ni Cassie, maupo ka na rito at tikman namin ang luto mo. Bahagyang nagiba ang mukha ni Kevin at Carl. Ang tanghalian na iyon ay para mag-sorry kay Cassie sa ginawa ni Carl, pero sila rin ang hindi makapaniwala na nagkataon ngang naroon si Marquez. Sa isip ni Kevin, sakto. Makakabawi tayo ng mukha ngayon. Tingnan lang natin kung may tapang siyang makaupo sa mesa ng mga tulad namin. Pero sa gulat nila, walang kabog-abog na pumasok si Marquez at umupo sa tabi mismo ni Cassandra, ang pwesto na hindi nagawang okupahan ni Carl kanina. Napatingin sina Isaac at Kevin, bahagyang humanga sa tikas ng lalaki. Ngunit hindi nagpaawat si Kevin. Ano, sabi ni Carl, nagtitinda ka raw sa night market. Mahirap siguro yan. Bilang ama, gusto kong bumawi sa'yo para sa ginawa ng anak ko. Kilala ko ang manager dito. Pwede kitang pasok dito sa Westbridge Hotel, hindi pa chef, pero striker muna sa kusina. Magalang ngunit malamig ang tugon ni Marquez. Salamat, pero hindi ako interesado. Kanina lang, inaalok na rin ako ni Manager Joseph Evans bilang chef dito, pero tinanggihan ko. Nanlaki ang mata ni Kevin. Natawa ng may pang-aasar si Carl. Aba, ikaw pa tumatanggi. Talagang malakas ang loob mo. Payapa pa rin ang ngiti ni Marquez. Hindi ako sanay na umaasa sa iba. Nag-iipon ako para magbukas ng sarili kong restaurant. Napatawa si Carl, puno ng pang-uuyam. Magbubukas ng restaurant. Sakita mo sa night market. Baka ilang taon pa yan. Gusto mo, sponsoran na kita. Barya lang sa akin ang 10,000 kada buwan. Lumalim ang ngiti ni Marquez. Tumingin siya sa plato sa harap ni Cassandra. Hindi na kailangan. Ilang minuto lang ang nakalipas, nabenta ko ang recipe ng putahing yan sa halagang 100,000 pesos. Kaya kung restaurant ang pag-uusapan, mabilis kong maaabot yon. Iyong allowance mo, itabi mo na lang. Napanganga si Carl. Isang putahe, 100,000. Akala mo ba maniniwala kami? Sumabat si Cassandra, pawis na sa anghang ngunit nangingiti sa tuwa. Totoo yon. At sulit na sulit ang bawat sentimo. Ang sarap. Hindi na nakaimik si Carl.